Okay, welcome back mga boss. At meron tayong project. May balak tayong i-restore. Tatak nito ay BB Audio, ayan. Dito lang ako nakabasa ng turbo diesel amplifier 502 888. Bali ang problema nito ay nabaha ng 2020 tapos nagamit pa ng customer. Ang nangyari dito mga boss ay binayad sa akin. Bukod sa may problema na siya, tapos parang may nagluloko pa ata. So nag-decide yung na ibenta na lang. Then bibili lang sila ng bago kasi sumasablay na ngayon, hindi nagagamit ng maayos. Ngayon, i-attempt ko naman siyang ibuo. Pag hindi naman, okay lang kasi sarili ko naman na to. Kung hindi ko mabuo, okay lang. Pero i-attempt kong buuhin, baka sakaling kayanin pa nating paganahin. Ginawan ko na to ng review. Panoorin nyo na lang doon sa Basic Bob 2. Meron tayong review niyan. Okay? So ito yung laman niya, hindi ko na i-review. Tingnan na agad natin kung anong gagawin natin sa loob. Okay, ayan yung laman niya. Andito lahat ng mga transistor niya. Maganda yung pakahiliran ng paka-arrange ng circuitry niya. So kakalasin natin yan. Bali na baha to nung 2020 at ang dami niyang pan. Malabo mag-overheat to. Ayan. So mapapasubo tayo sa gastos dito. Hindi ko naman to tatapusin ng isang gulang habang wala pa akong gaanong ginagawa kasi mga boss kaka-recover ko lang. Nakasakit po ako sa mga hindi nakaalam. Kakagaling-galing ko lang. So yung mga schedule ko na pagawa sana wala na yung iba ata hindi na natuloy. Hindi na rin kasi ako tumanggap gawa ng nagkasakit ako. Kakaayos-ayos ko lang ngayon. Medyo recovery habang naglilibang. Ito kakaliko tayo ng Okay. So mga boss, i-time lapse na lang natin yung pagkalas pa isa-isa. Okay, so ayan nakalas ko na lahat yung mga piyesa niya. Yung natira dito sa pinaka niya, kaka na lang. Hugasan natin yan kasi ayan, puro putik pa. Andito din yung transformer. Lilinisan din natin yung transformer. Ngayon,
Dito sa mga nabaha, ang pinakaunang nasisira talaga dito papalitan ay mga potentiometer. So katulad nito, palitan na yan. Tapos tingnan nyo, pinagkakalawang na yung mga terminal niya. Oh. Yan. Pati rin dito sa kapila. Yan. O malabo. Marami-rami itong, ay, ano yun? Tumama sa ADC yung ano. Marami-rami itong papalitan natin na potentiometer mga boss. So ilang piraso kaya ito? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pieces. Kaya kakalasin na natin yan, yung potentiometer. Then, pati ito, yan. Pati itong mga switch. Pati yung switch papalitan na rin yan. Then dito, tatanggalin natin yung relay para mahugasan natin. Sa mga mga transistor naman, at saka sa mga resistor, may mga kinalawang din dito na hindi lang ganong napansin pero yan talagang problema sa mga binabaha o nababasa. So lapit natin. Ayan mapapansin yung paa na to. Yan, pinagkakalawang na yan. Ito pa, yan. Kitang-kita na yung problema. Hindi na natin tinisting kasi para hindi na tayo magsayang ng oras. So kalasin ko na muna yung mga kakalasin natin itong mga transistor, potentiometer din susunod natin yung okay? Pag ganito palang madumi yung board, kailangan malinisan muna yan bago matanggal kasi unang-una yung hinang luma na. Medyo pag hininang mo yan, mahirap nang tanggalin. So linisan muna natin. Hanggat maaari linisan muna natin. Huwag tayo ng kumulis. Bago natin okay, pag nalinis na natin, try natin tingnan natin yung panghinang natin. Kung kaya siyang tanggalin ng okay, kaya naman. Kasi minsan pag lumang-luma na masyado yung hinang, hirap ng tunawin. Kaya kailangan tulungan pa ng tulad nito. So far, kaya naman ng panghinang natin tanggalin. Okay, ayun. Huwag sanang tumuklap. Susundutin natin kung dahan-dahan yan. Tingnan natin kung kaya tanggalin. Okay. Tanggalin natin. 20 kg. So tanggalin natin yung iba. Yan. Dahan-dahan. Yan. So tatanggalin natin lahat yan. Ito. So update ko na kayo mamaya. Okay, nakalas na natin yung potentiometer at hinihiwa-hiwalay na natin yung mga papalitan nating piyesa. So ito yung pinaka short ball na napapalitan mga boss. Maliban pa dun sa mga iba pa talaga, saka na yan. So itong switch ay papalitan na natin kasi malamang ay pinasok na ng dumi sa ilalim at mahirap na linisan. Sumasablay na din yan. Matik yan. Ang mga dahilan naman kaya papalitan ng potentiometer kasi itong mga dugtungan nila kinalawang na rin. Ayan. Ito namang mic input,
Ganun din, yung dumi sa loob hindi na natin matatanggal ng gaano yan. So piliin natin palitan na. At saka nagsisimula na rin mag-build up ang kalawang. So kaysa lumala pa, papalitan natin. Itong relay usually hindi ko to pinapalitan. Pero bakit ko papalitan? Napansin ko kasi yung wire yan sa loob, kinalawang na eh. Papunta yan dito. So nag-decide ako na palitan na lang din. Hanap tayo nito. So bibili tayo niyan. Ngayon, nahiwa-hiwalay ko na rin yung mga number at saka value. Kasi yung mga potentiometer o itong mga pitan, may mga ano yan, may mga code yan or may mga value yan. Hindi ka pwedeng magpalit ng basta-basta lang na ano kasi magkakaiba yan. Katulad nito, may nakalagay siya B100K. So tatlong B100K na 6 pins. 6 pins ang ibig sabihin ay 6 yung paa yan. Tapos meron din tayong B20K, yan. Apat naman na B20K. Dalawang B50K na 6 pins. Yan. So itong B20K ay 6 pins din. Dito naman sa 3 pins, meron tayong dalawang B20K at saka B50K. At take note mga boss, dalawang klase din yung potentiometer. Bukod sa titingnan natin yung value, ay kailangan titingnan din natin yung height, yung pinaka-height ng shaft niya. Kasi may shaft na mahaba, may shafting naman na maiksi. So ito ay tinatawag na short shaft. Kasi kung mapapansin nyo, maiksi yung pinaka. So yun ang bibilhin natin. Pag o-order ka sa online, titingnan mo yung size. Kasi nasa ano naman yung description, mababasa nyo kung ilang mm yung size ng shaft. Kasi mayroong mas mahaba dyan, mayroong mas maiksi. So itong papalitan natin ay puro maiksi lahat. Yun lang, at saka lilinisan na natin to. Hugasan natin yan. Yung transformer, syempre hindi natin babasahin yan. Pupunasan na lang natin yan. Para pag na ano, so dito pala sa mga potentiometer, wala pa akong stock dito. So malamang yung repair natin ito, pag nahugasan, kung ano lang yung available, ikabit na natin. Tapos yung mga lapa, antay na lang natin. Yan. So abangan nyo na lang. Okay mga boss, ito na. Natapos na nating mahugasan. Tamang-tama, magandang panahon kanina. Kaya nahugasan natin to at napatuyo. Hindi ko nga lang na kunan na ng video yung paghuhugas. Nakalimutan ko. Kasi pagising ko, ito agad ang unang inasikaso ko. So, bali, kahit pa paano mga boss, malinis na. Hindi na siya katulad ng dati na. Pero may mga part talaga na hindi tayo ganong nalinis. Ito, na-miss out natin. Ayan. Pero ulitin na lang natin yan. Pero habang tinitingnan ko kasi itong mga boss, napansin ko lang, isa to sa mga unang modelo na ng DB Audio. So nasanay kasi tayo sa model ng DB Audio, di ba? Mas marami kasi yung model ng DB Audio or amplifier na DB Audio na nasa ilalim yung pyesa, yung nakalagay sa sa loob ng heatsink yung itong mga transistor. So medyo napo-frustrate tayo kasi medyo mas makalas yun kapag kapag magto-troubleshoot ka nun, pasakit pa yung sa technician, kumbaga hassle pa. Ito siya, napakaganda ng design mga boss. Kasi kung mapapansin mo, napaka-aliwalas at saka napaka-straightforward. Hindi ka na mag-iisip kung saan pa yung channel. Katulad nung sinasabi ko na sa isang model ng video. Katulad nito, isang channel to, yan, yung isang channel. So may division to, isang channel. Ayan, ito naman, itong party na to sa relay section. Madali siyang i-identify. Ito naman yung power supply, pati mga regulator. Andyan, napakadali at napakaganda ng pagka-arrange ng pyesa na to. Hindi ko lang malaman kung bakit tumigil ang DB Audio pag-produce ng mga ganitong board. At mas marami silang produce yung mga board nila na yun nga sinasabi ko na nasa ilalim yung pyesa. Hanggang ngayon sa mga sa mga at saka hindi rin to mga boss maliban pa to sa 1580 na DB Audio yung UMAC nila. So mas malakas yun kumpara dito. Pero mas gusto ko yung design nito at saka yung board na ginamit. Parang sa Sakura din fiber pa yung gamit niya na board mga boss. Wala pa yung signs of repair. Actually maingat yung may-ari ito. Wala signs of repair. Merong hinang lang yan, tinanggal natin yung relay. Pero pagdating dito sa mga pyesa, hindi pa yan nare-repair.
Kaya sabi ko napakaganda ng amplifier na to. Siguro ano to, magiging dagdag collection ko na to. So may titingnan pa ako dito itong dalawang capacitor kasi mukhang duda ako. Tumabingi na kasi yung niya ayan Kita nyo nakahilig na dito. I-check natin yan dito. Kasi madalas sa DB audio nasisira yung capacitor. Bukod dun sa mga nakita nating kalawang, ito naman yung mga blower niya, malinis na rin Yan. Tatlo pala yung pan ito. Ito para sa transformer. Ito naman para sa circulation sa loob. Then, ito naman yung board niya. Yan. Yung sa harapan naman na board yan. Isang board lang. Kasi sa taas naman, mga ano lang yan Mga knob na lang at saka itong sa MP3. Wala pala itong Bluetooth mga boss. Pero lalagyan ko to ng Bluetooth. Wala nga lang nakalagay kung anong pitch to na-produce Walang production date. Ayan. Wala ditong nakalagay sa kanya. Wala siyang sa transformer. Tingnan nga natin yung transformer kung may production date. Meron 2015. Ayan Yan 2015 yung niya. Production date niya. So ayan, i-double check muna natin to, tingnan nga natin. Tapos dito isa-isahin natin. Kakalasin pa natin tong heatsink para ma-check natin yung mga transistor. Tsaka yung para malinis din natin yung ilalim nito. Sa capacitor naman, kadalasan ang ginagamit kasi ng DB audio na LED, medyo hilaw. Kaya kailangan minsan papatungan mo pa. Subukan nga natin kung kayang tunawin ang panghinang natin. Saan na kayang tunawin? Bala ko din itong palitan, capacitor niya. Meron pa naman akong capacitor dyan galing sa pumpo. So far maganda-ganda ng tingkat na to Hindi pa ganong luma. Ito nagsimula na magbukol-bukol. Yan. Pag ganito kasing mga ang tingga, minsan kailangan mong haluan ng o patungan mo ng panibagong tingga. So, sakto naman yung init natin kasi kaya naman niya tunawin. Mahirap na masobrahan baka pag nasobrahan naman tayo sa init, natanggal na pala. So ito yung malapit na rin pala maglumo. Kabila. Ang capacitor niya ay 6,863. Palitan natin yan. Meron tayo diyang makukuha na galing talaga sa original na goods pa. Yun ay ilalagay natin dito. Para maganda talaga yung capacitor. Madalas to sa mga DB audio yung capacitor. Pag hindi kabisado, yung iba dito nahihirapan ng hanapin ng sira. Lalo yung mga ugong-ugong na yan. Minsan dito yan. Putik pa nga. So nagsisimula na mag-blister to. Ang value niya, ayan Pag nagsisimula na mag-blister yan, medyo na yan. Pero mas maganda kung may may tester kayo. Ayan, papalitan ko na rin to. Para malinis natin yan. So pwede pala siya apat na capacitor. Pwede naman dalawa. Yan, para okay. So matagal to na proseso, ikakat na lang natin. So tatanggalin ko lang to. Iwalay ko yung heatsink para malinis ko yung ilalim. Tsaka papalitan na rin ng panibagong silicone compound o thermal paste kasi medyo naninigas na. Okay, para malinis na din tong Okay, update ko lang kayo pag nagawa na natin yan.
kung ano mga susunod na gagawin natin dyan. Sasamid pa tayo. Natapos na natin dito, yan, hilera lahat. Nagpalit tayo dyan ng mga transistor na ano. Pipiliin ko pa dyan yung mga occupy, tatabi ko. Tapos yung mga capacitor na maliit, tatabi ko din yan. Ayos pa naman to, pinalitan ko lang para gusto ko kasi maangas ang datingan. Sa relay naman, nakakuha na ako doon sa isa ko pang amplifier. Ayun. Ito yung dati niya na may kalawang. Parehas naman sila DC 12 volts. Ayan o. DC 12 volts din. May kalawang lang kasi ang ano nito eh. Pero gumagana pa to, pero mas pinili kong palitan na lang. Wala pa yung mga potentiometer natin, kaya ano. So maghahanap pa ako ng capacitor. Papalitan ko kasi to ng capacitor. Pero pwede pa to, mga sir, mga boss. Pwede pa to, magandang ano pa. Gusto ko lang kasi gawing 10,000. Ang nakalagay kasi dito ay 6,800. Yan. So tapos na tayo dito sa power supply na lang. Then ito pala, papalitan ko din yan. Maghanap din ako ng 100 ohms na 2 watts. Tingnan ko doon kung may stock pa ako. At pagkatapos ito ko napatunog ko na, bubuhusan natin yan ng tawag dito ng electrical varnish. Yan lang yung update natin. Okay? Ayan, update uli mga boss. Nakakuha na tayo ng capacitor tapos itong dalawa din. So ang original dito na nakalagay ay 2,200. Wala akong nakuha, wala akong nakita. So meron tayong 4,725 para lang naman yan sa supply sa preamp, kaya okay na yan. Tsaka yung nailagay natin na capacitor ay original po na Elna. 15,000 microfarad, 63 volts. Mas maganda siya kumpara dito sa dati nating ano. Tsaka mas mabigat siya. Ano na to, kumbaga dito tapos na. Yung potentiometer na lang yung inaantay ko na, ikabit ko na nga yung ano eh. Kasi meron pa pala akong mic input. Pag dumating yung potentiometer, saka natin to itutuloy. O kaya salpak na lang natin tapos pag ano, i-testing na lang natin. Okay, dumating na yung order natin sa Shopee na mga potentiometer. So tamang-tama, matutuloy na itong ginagawa natin. Ipatong ko muna ito. Makalat ko may mga basahan. So, puro ano to, potentiometer. Tika lang. Unbox muna natin. Sana tama yung ano. Kasi, nag-order ako sa Lazada ng nakaraan. Ang order ko 50k, ang binigay 100k. Kaya nakaka-disappoint. Ito naman, mga ano. Kaya tayo order sa ano. Sa Shopee. Kasi, doon sa binibilang ko sa Raon, wala silang stock ng mga potentiometer na maiksi yung ano, ganito na maiksi. Yan. So ayos. Ito yung order natin na 100k na maiksi. Maiksi nga yung shop. Maganda yung ano. Maiksi. Ito kasi yung normal, mapapansin nyo. Mas mahaba siya. So, kailangan natin ito ma-exit. Okay, 100k. Saka nakabalot. 100k. Yan, 100k. 50k. O, 50k. Tapos, ano to? 20k na mono. Okay, maganda. Ayos, walang damage. Maganda ang pakapak. Maganda. So, sakto yung in-order natin. Puro maiksi yung shop. Pwede kayong mag-order din sa Shopee ng ano. So, tika lang, i-rate ko muna to para matuwa naman yung seller. So, saglit lang, balikan ko kayo at ikakabit na natin dyan. Update pala mga sir, mga boss, ang nangyari dito ay baba muna natin. Naikabit ko na. Okay na rin yung sa mic. So gumana na yung sa mic, tapos yung music
okay na rin. Ang problema, itong pan, hindi umaandar. Tinister ko yung isang pan, sira pala dahil siguro nabaha siya, kinalawang na yung terminal. Kakalasin ko tuloy uli. Hanapin ko yung ano. May supply na siya dito sa terminal kasi naka-series to eh. Tingnan nyo. Sounds muna natin, tapos tingnan nyo yung ano. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So ang circuit nitong pan, itong dalawang to ay nagsiswitch, nakadepende sa lakas ng audio. Ayan, mapapansin yung audio niya galing doon sa speaker out. Ayan, resistor na 10k, tapos sa kabila naman ganun din yan, resistor 10k, tapos diode papunta sa ano pong ilisi. Okay, balik tayo. Bali may bumili kasi ng ilisi kaya naputol tayo. Bali ang pinakahuling problema na lang nito, okay na yung mic, okay na din yung tone na ikabit na natin. Ay, hugasan ko pa pala yung mga knobs. Yung dito naman okay na. So yung ano na lang, yung dalawang pan na lang sira. Yung isa may palo pa pero ayaw na rin umandar. Yung isa naman talagang pag kinik mo sa tester wala na siyang resistance. So palitan na parehas. Maghahanap na ako ng pan na umaanda, tapos yun ang ikakabit natin dyan. Then ano ba, yung pinapaliwanag ko dito tungkol sa ano, ito yung pinaka circuit niya para sa ano, sa pan. Ano nga tawag dito eh? May tinatawag sila, nakalimutan ko na, nasa dulo ng dila ko eh. Nakalimutan ko, sige comment nyo lang. Nami-mental block tayo minsan eh. Basta ang ano nito, ang circuit na to, nagdidepende sa lakas ng audio yung pan. So yung supply niya dito na output niya papunta doon na nakaseries siya. Kapag malakas yung audio mo, malakas din yung andar ng pan. Kapag mahina na, so mawawala din yung pan niya. Nung nakalimutan ko lang yung ano, tawag dito sa circuit na to, pasensya na, medyo naulyanin. So wala tong Bluetooth, kaya hindi ko to naikabit pa o naipix pa kasi nagbabalak ako na yung pinaka auxiliary niya, lalagyan ko ng Bluetooth itong ano, dito yung area na to. Titingnan ko nga kung saan ako makakapag-tap dito ng ano, regulator, 5 volts regulator, kung meron pa dito ano, o kaya lagawan ko na lang siya ng sarili niyang supply. Pero sige, try ko lang kung alin dyan yung maganda. Basta maglalagay ako ng Bluetooth kasi wala tong Bluetooth eh. Pero yung audio niya okay na. Oh, nawala. Tapos na ba yung sounds natin? Ginalaw ko ba? Yan. So okay na siguro to mga sir, mga boss. Hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa turbo diesel. Turbo diesel may nakalagay yan na turbo diesel, hindi biro. Ayan na, nakalagay talaga. Turbo diesel amplifier, 502-888. Okay na, gumagana na, buo na. Pwede na siyang i-release. hindi. Nga pala mga sir, mga boss, sa mga hindi nakapanood doon sa ginawa nating review, meron po tayong review nito at tawag dito, meron tayong review nito at na-confirm natin na yung transformer niya ay pure copper, kaya panalo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Okay mga sir, mga boss, bala ko sanang palitan to yung pan, kaya lang tiningnan ko muna, sabi ko baka wiring naman. Actually meron ako naka-ready dyan na ano. So tiningnan ko tong wiring, ano na pala siya eh, parang nagkalawang na. So ngayon hindi ko muna kinabit kasi totoo nilo, ididikit pa yan. Tinisting ko muna, umanda na rin. Ayan na yung ano, bagong wiring nyo. So itong dalawang ano na to,
Yung dalawang pan na to ay nakabase sa ano, sa audio, saka siya ma-under. So try nating volumean. Yan, umanda na yung isa. Itong isa mukhang ano ah. Kailangan paatang langisan ko to eh. Patayin ko muna. Stop muna natin. Okay. Try nating i-on. So, volume natin. Yan, umandar na siya. So, pag binaba ko yung volume, hihina din yung andar ng pad. Pabagal din yan. So, nakadepende siya sa ano, nakadepende siya sa audio. Pag malakas yung audio mo, saka naman siya lalakas. Ayan o. Kasi nagbabago din yung dito ano. Pag binoboluman mo, tumataas din yung voltahe dito sa pinaka-supply niya. Okay, balik ko na yan at ayos na to. Buti nagawa ko pa tong original niya na pan. Nakalagay dito ay 12 volts tapos ang connection naman nila dyan ay naka-series sila. So ayan yung mga ginawa natin, no? Dinugtungan na lang natin. Nakakuha tayo ng bagong wire. Yan. Okay, hindi siya kasing lakas nito. Minimum lang yung ano niya. Pang circulate lang ng hangin.